Hi guys, magandang araw, lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back sa aking munting channel. Siyempre, kung bago ka lamang po napadpad sa aking munting channel, niniyaan po tayo na mag-subscribe. And of course, kung naghahanap po kayo ng mga tutorial regarding sa reports, regarding sa trabaho ng mga security guard, no? So, maaaring bisitahin nyo lang po yung aking channel. Ayan po, no? Robert CD Vlogs, at of course, puntahan nyo po yung ating mga tutorial video dyan. Meron po kayong matutunan dyan at magpupulot na aral, no? So sa video ito ay i-flex ko lamang po ang memorandum na inilabas ng SOSYA noong December, no? Regarding po ito sa trabaho nating mga security personnel or sa ating mga security guard, no? So nakalagay po dito sa memorandum, no? Sa Memorandum Advisory Number 041-2023, no? So, nakalagay po dito, security guards being utilized as parking attendant or utility attendant, checkers, service crew, and other unprescribed tasks while on duties. So, yun nga po, no? Dahil yung ating PNP SOSYA ay nagkakandak po yan ng post-to-post inspection sa mga area. So, siguro napapansin po nila na talagang kumbaga hindi na tama yung tinatrabaho ng ating mga security guard, no? Kaya naglabas sila ng memo. Although ito po ay alam na rin po natin bilang isang mga security personnel dahil umpisa pa lamang po ay alam na po natin kung ano talaga ang trabaho natin, no? So, yun nga lang, dahil nga po ay siyempre depende po yan sa inyong pwesto. Minsan talaga ay mayroong mga area na talagang kumbaga kahit na hindi mo na trabaho, talagang gagawin mo kasi yun po ang SOP sa establishment ngayon, di ba? So kaya minsan makikisama ka rin dahil nga siyempre trabaho ang hinahanap mo, no? Kahit na alam mo na talagang foul na, kumbaga hindi nakasama sa ating duties and responsibilities, no? So sa hindi pa po nakakaalam, no, po ang trabaho po talaga ng mga security guard is to protect the lives and properties at the same time to maintain peace and order, no? Kaya nga po ang mga security personnel or mga security guard ay tinatawag po yan na force multiplier. So ano po ba ang ibig sabihin ng force multiplier? So kaya tinawag po na force multiplier dahil nga siyempre kami po ay mga katuwang or kaakibat ng ating mga law enforcers to maintain or to enforce the law and of course to maintain the peace and order. Yun nga lang, siyempre may kanya-kanyang mga jurisdiction, kumbaga, no? So, ang mga security personnel po, or security guard, ay private sector po yan, no? So, siyempre, ang kailangan po nilang sundin, or kailangan nilang protektahan, or i-maintain ang peace and order, doon lang po sa area, kung saan po sila naka-destino, or kung saan po sila nakapost, no? So, siyempre, kapag nasa area ka na, ay minsan, ay hindi mo talaga nasusunod talaga yung ating fundamental duties. Kumbaga, hindi talaga natin nasusunod dahil nga siyempre, ang bawat pwesto or bawat establishment ay mayroon din ang kanya-kanyang SOP, no? So, kahit na minsan labag po sa ating gawain or sa ating alam po natin na hindi nakasama sa ating task, ay siyempre ginagawa pa rin natin dahil siyempre trabaho po yung hinahanap natin, no? So, siyempre, kailangan din po natin na, kumbaga, ilimitahan lamang yung mga ganong gawain. Kasi, minsan, meron pa mga establishment na yung security guard, ginagawang water boy. Ginagawang, kumbaga, taga-ayos ng tubo. Ginagawang tubiro, no? So, yun po talaga ay foul na. Kumbaga, hindi na po talaga natin magagawa yung trabaho natin kung yun na po talaga ang tututukan natin, no? So, maaari na po tayo masalisihan ng mga masamang loob kung doon na po tayo nakatutok sa mga trabaho na hindi naman po dapat para sa atin, no? So kasi siyempre ang monitoring po, no, yan po ang pinakatrabaho ng mga security guard, monitoring and then the same time recording, no, kung ano yung naobserbahan sa kanilang area of responsibilities para ma-secure po yung area kung saan po siya nakapwesto, no? So, siyempre, ang ating PNP SOSYA ay nagkakandak po yan ng post-to-post inspection at napapansin po nila na talagang, kumbaga, ay wala na, no? Kumbaga, lihis na talaga ang trabaho ng mga security guard, no? Kaya, naglabas po sila ng memorandum, no? Which is, kailangan po din natin sundin, no?
So, hindi naman po masama na siyempre mag-exert tayo ng konting effort na tumulong or kumbaga mag-guide minsan no, sa mga client or sa mga ano natin sa establishment. Pero siyempre, kumbaga hindi talaga yun ang gagawin natin. Kasi ang pinaka number 1 na trabaho ng security guard is monitoring talaga, no? So kung mababaling yung attention natin sa mga trabaho na ganon, na hindi naman dapat para sa atin, so mawawala na pa yung monitoring at syempre mawawala na rin pa yung trabaho natin bilang isang security personnel, no? So itong memorandum na ito mga 59 ay meron po itong kaakibat na mga penalties kung sakaling hindi natin masunod or mahuli tayo ng PNP SOSYA, no? So meron tayong mga light offenses dito. So halimbawa pag nahuli tayo ng SOSYA ay meron tayong multa. So magmumulta tayo ng 5,000 pesos. At the same time ganun din po yung agency natin, no? At siyempre pag second offenses natin is 10,000 mga ganon. And then 15,000. So ang pinaka-worst nito guys ay pwede po tayong matanggalan ng lisensya. Pwede pong i-revoke ang license natin at the same time yung license din po ng ating security agency, no? So kaya dapat po yung ating mga security agency ay mag-advise sa mga clients, no? At explain po nila kung ano talaga yung ating trabaho lamang, no? So siyempre advice ko lamang sa ating mga kapwa security guard, no? Na kumbaga kung ano yung mga alam nyong hindi na dapat trabaho ninyo, so at nakikisuyo lamang sa inyo, so pwede po yon, pero dapat ay limitahan po natin yung ating kumbaga yung ating mga trabaho na hindi para sa atin, no? So limitahan po natin, bigyan po natin ng konting gap para kumbaga hindi masanay at para siyempre ay matutukan pa rin natin kung ano talaga yung trabaho natin para siyempre magampanan pa rin natin ng maayos yung ating duties and responsibilities na talagang nakasaad sa ating kontrata. So yun, sana kahit paano ay malinawan po kayo, lalong-lalo na po doon sa mga baguhan natin na mga security guard. Okay? So kung meron po kayong mga komento, i-comment nyo lang po sa baba para kahit paano ay mapag-usapan pa po natin at malinawan po ang ating mga ibang mga security personnel na kumbaga meron pang mga katanungan. So yun, maraming salamat po. God bless us all.